Hello, hello. Hello. Magandang gabi po sa atin lahat at happy Sabbath. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay mag-awitan. Atin pong awitin ang Wonderful Words of Life. Para po sa ating pagsisimula, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang I Will Sing of Jesus' Love. I will sing, oh Jesus, love me. Oh, first love me on earth. Your words of love that died on Calvary. I will sing, oh Jesus, love and His praise. My heart
Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa ating panalangin. Ama banal, sumasalangit ka po, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, patuloy po namin ibinabalik ang aming papurit pasalamat sa dakilang pangalan. Kami napapasalamat, Panginoon, sa buong isang linggo na patuloy niyong paggabay sa bawat isa sa amin, sa mga pagpapala na patuloy namin natatanggap mula sa iyo. Panginoon, sa oras na ito sa aming pag-worship, naway ang Holy Spirit ang siyang aming makasama, Panginoon, nang sa ganoon ng aming pagsamba ngayong gabi ay maging karapat-dapat sa iyong harapan at tulungan ang bawat isa na maging na magampanan ang bawat mga parts na binigay. Panginoon, ikaw po nawa ang magsalita sa aming speaker na ang bawat mga salita na lumalabas sa kanyang bibig ay naayon to sa iyong banal na kalooban. At bigyan po kami ng katalinuhan, karunungan, nagmumula sa inyo, Panginoon. Nang sa ganon, ang bawat mensahe na aming maririnig ay aming itong maunawaan na patuloy mo namin ito magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy niyo nawa kami samahan sa aming programa mula sa simula hanggang sa pamatapos na magkaroon po kami ng mga bagong kaalaman mula sa inyong mga banal na salita. Patuloy po namin ibinabalik ang aming mga papurit pasalamat sa dakilang pangalan, kalaki po ng pagpatawad. Sa inyo man po kami nagsupungan, nagkulang at maging hayag mong patuloy salita at maging sagawa. Ang lahat ng ito ay aming pinasakop at pinasalamatang matanggap sa pangalan Jesus. Amen. Hello. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath. Yan. Purihin po natin ang Panginoon sa gabing ito dahil tayo po ay sama-samang nakapagtipon po sa kanyang bahay-sambahan. Sa gabi pong ito, ang aking pong bahagi ay tagapagpakilala ng may mga bahagi sa gabing ito. Ang nanguna po sa ating pag-awitan ay si Sister Lisa Masong. At ang ating pong opening song ay I Will Sing of Jesus' Love. At Sister Queen Iranis po ang ating chorister. And then sundan naman po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Lisa Masong. At pagkatapos po nyo ng inyong pong lingkod, Presider Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, tayo po ay makakarinig ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ipagkakalob po sa atin ng mga kabataan. At pagkatapos naman po yun, ay mensahe ng Panginoon na magmumula po kay Pastor Bal San Pedro. And then closing song and closing prayer. Isunod na po natin ang special song po ng lahat po ng mga kabataan. Sa
Salamat po sa awit na ating pong napakinggan. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Gawin po nating masigla ang ating puso at masaya sa atin hong pagdiriwang ng araw ng Sabat. Bagamat ang atin hong panahon ay medyo malamig at maulan, mga kapatid. Pero pasalamatan natin ang Panginoon na dito po sa atin ay ganito lang po yung patak ng ulan. Di katulad sa Visayas and Mindanao, including po dito sa Southern Luzon, ay talagang sila po ngayon ay dumaranas ng malakas na bagyo. At idalangin po natin sila sa Panginoon na sana po ay walang maraming mapahamak sa kanila pong sitwasyon sa mga pagkakataong ito, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na mag-aaral, mga kapatid, ng atin pong banal na kasulatan, siyang salita ng Diyos. At sa patuloy po nating pag-aaral ay sana po ay atin hong mapakinggan ang isang mahalagang napaka-importanting mensahe para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So doon po sa mga nakikinig sa amin live, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at panonood dito po sa online ng ating church sa Macedonia. At binabati po namin kayo ng isang magandang gabi at happy Sabbath po sa inyong lahat kung tayo po ay naka-live. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay May Kinalaman sa Isang Katanungan. Ano ba talaga ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Gusto kong balikan po natin yung diagram na pinag-aralan natin nung nakaraang Miyerkules. So, dyan po ay makikita po natin na bago matapos ang palugit na binibigay ng Diyos sa tao, according to Revelation chapter 22, verse 11, ano po? O yung tinatawag po natin na close of probation, ay ang tao po ay makakaranas ng iba't ibang karanasan sa kanilang spiritual na buhay. Habang tinatanggapan ng mga tao ang palugit ng Ebanghelyo, ay meron pong mga magaganap na sumusunod na pangyayari. So una po dyan ay yung tinatawag nating reform movement o yung kilusan ng reforma sa atin pong iglesia at sa bawat isa sa atin, sapagkat kinakailangan po natin itong gawin, katulad ng ating pinag-aralan nung nakaraang Miyerkules, dahil para tayo po, mga kapatid, ay maging handa sa pagtanggap po natin ng tanda ng ating Panginoon, na walang iba kundi ang kanyang karakter. At tayo rin, mga kapatid, ay magiging handa sa pagtanggap natin ng huling ulan, para tayo ay maging makapangyarihan sa pagdadala ng mabuting balita na siyang magiging huling sigaw natin o pinakamalakas na sigaw natin bago po isara ng Diyos ang kanyang pintuan ng awa. At habang tayo po, mga kapatid, ay nakakaranas ng mga bagay na ito para maihanda natin ng lubusan ng ating sarili sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay daranas ng iba't ibang klase ng pagliliglig sa ating karanasan. Okay? So, yung pagliliglig, yan po yung mga problemang dumarating sa atin, mga pagsubok sa buhay na sinusubok yung ating pananampalataya. At tayo ay tinitignan ng Diyos kung sino sa atin, mga kapatid, ang tunay na magiging tunay na trigo sa ating bistayan. No? Doon sa anong tawag yan? Sa amin kasi yan ay bistayan eh. Binibistay, ano? Yan. At doon sa bistayan, nahuhulog yung mga ipa. At natitira yung mga totoong trigo, mga kapatid. Ayan. So, pagka tayo po ay nasa Panginoon, darating tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya kung ang banal na spirito o yung huling ulan at saka yung tatak ng Panginoon, yung kanyang karakter, ay hindi mapapasa atin, mga kapatid,
sigurado po na marami ang malalaglag sa ligligang ito, mga kapatid. At dito natin makikita kung sino talaga ang tunay na trigo, sino talaga ang tunay na mga anak ng Diyos at mga Kristiyano. Bakit? Kasi nga po, doon sa pagliliglig, kasabay po niyan yung tinatawag nating early time of trouble. Ayan. At yan po mga kapatid, hindi na po lingid sa atin na nagiging karanasan na po natin ngayon yan, mga kapatid. Ano? Kaya dito, tinitignan, dito sa mga troubles na ito, tinitignan sa atin mga kapatid kung hanggang saan tayo magiging matatag sa atin hong pananampalataya. Kaya napaka-importante po nung latter rain. Kasi yan po ay kasalukuyang ginagawa ngayon na tayo po, ang banal na Espiritu ay kumikilo sa puso natin para tayo ay kanyang bigyan ng kapangyarihan na mabago natin yung ating mga sarili. Dahil kung wala yan, mga kapatid, wala rin po tayong magagawa. Kaya kung dito pa lamang sa early time of trouble na ito, na mga nangyayari sa atin para ligligin tayo sa ating pananampalataya, ay hindi tayo magiging matibay, ay how much more, mga kapatid, doon sa mas malaking trouble na darating sa atin pagkatapos na isara ng Diyos ang pintuan ng awa. Aba, tatayo tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay nang wala po tayong tagapamagitan sa langit. Dahil kapag isinara ng Diyos ang kanyang pintuan ng awa, that's the end. Sabi ko nga po sa inyo nung Miyerkules, ito yung pagkakataon na tayo po ay sisigaw ng malakas na tinig pero walang makikinig sa atin. Ito na po yung panahon na tayo ay luluha, makikiusap, pero wala na pong magbubukas sa atin. Katulad ng parabola o katulad ng talinghaga ng 10 dalaga at ang talinghaga ng saradong pinto na ating pinag-aralan ng Miyerkules. Kaya napaka-importante po na atin hong mabigyang diin sa ating buhay na ang atin hong kasalukuyang panahon ay kinakailangan po nating seryosohin. Dahil kung hindi, mga kapatid, darating tayo sa isang pagkakataon na tayo mga kapatid ay naroon na tayo sa, anong tawag dyan, sa kasabihan natin, nasa huli ang pagsisisi. Pero wala tayong pwedeng pagsisihan sa uli kung ngayon pa lamang ay naghahanda na tayo, mga kapatid. So, ang tanong sa atin kanina, mga kapatid, ano talaga ang hinihintay ng Panginoon sa atin para tanggapin natin ang huling ulan? Para tayo ay matatakan ng kanyang karakter, mga kapatid. Ang sabi po, bago matapos ang pagsasara ng pintuan ng awa, mga kapatid, ganito po ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:9 hanggang 14. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban o pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Dahil alam niya na ang tao ay maraming kahinaan sa buhay, mga kapatid, ay pinagkakalooban niya tayo ng pagkakataong maisaayos natin ang buhay natin. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, hindi ibig ng Panginoon na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. At kasama sa ating pagsisisi ay yung atin hong pagre-reforma at pagre-reform ng ating mga buhay. Personal na buhay. At makikita sa atin yung pagbabago. Bakit po? Sapagkat ang hula po ng banal na kasulatan sa 2 Pedro 3 ay ito, dadapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. At ang sabi po, mga kapatid, ay ganito ang magiging malagim na pangyayari sa sanlibutan ito. Nasusunugin ng Panginoon ang sanlibutan at kanyang wawasakin. At ganito po ang paglalarawan, mga kapatid,
ng isang pelikula tungkol sa magiging pagwawakas ng sanlibutan, mga kapatid. Ang makasalanang sanlibutan ito ay hindi po makakatayo sa kalwalhatian ng Panginoon sa kanyang pagdating. Imagine that, mga kapatid. That is only a picture na makikita natin sa pelikula. Pero hindi po ganyan ang mangyayari, kundi mas malupit pa dyan. Dahil ang sabi ng Biblia, uulan ng apoy. Uulan ng apoy para sunugin ang lahat ng bagay na naandito sa lupa, pati ang ugat ng kasalanan. So darating siya, hindi tulad ng isang hamak na tao na tulad ng kanyang pagdating sa atin nung una, kundi isang makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan, ay ang isang apoy na namumugnaw ang nasa palibot niya at ang kasalanan at ang mayroon nito ay pawang masusupok at matutunaw. Kaya sabi sa atin sa patuloy ng Biblia, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Ang tanong ni Apostol Pedro, mga kapatid sa Biblia, anong klase ng pagkatao? Anong uri ng pagkatao, anong anyo ng kabanalan at likas ang nararapat daw sa atin bago tayo makatayo sa harap niya, mga kapatid, na di nasusunog katulad ni Sadrach, Mesach at Abednego. Ay kailangan po nating makita ang ating sarili sa inaasahan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganito po ang kanyang paalala sa atin. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo saan? Sa kapayapaan, mga kapatid, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ano daw po, mga kapatid? Na ang dapat na ating maging buhay at likas? Sabi po dyan, walang dungis, sinless, at walang kapintasan, mga kapatid. Bakit? Alam nyo, mga kapatid, pagkatapos ng pagsasara ng pintuan ng awa, lahat po ng mga anak ng Diyos na mabubuhay diyan hanggang sa dumating at makita natin ang pagdating ng ating Panginoon ay mabubuhay ng walang dungis at walang kapintasan. So, ibig sabihin, tayo po ay posibleng mabuhay sa lupang ito ng walang kasalanan. Pero bago po mangyari sa atin yon, ay dapat po nating ihanda ang ating sarili. Bago po isara ng Diyos ang pintuan ng awa, mga kapatid. Dahil sabi ko nga po sa inyo, pag isinara ng Diyos ang pintuan ng awa, after that, mamumuhay po tayo nang wala na tayong tagapamagitan. Ano pa ang silbi ng Panginoong Yesus na mamagitan sa atin sa langit, sa sanktuaryo sa langit, kung tayo po ay sinless na? Wala na, kaya lalabas na po siya doon sa kabanal-banalang dako at ang kanyang paglabas doon, yun na po ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya pagdating niya sa lupang ito, mga kapatid, lagi kong sinasabi, hindi niya aabutan ang mga taong naghahanda, kundi ang mga taong nakahanda na. Why? Because their life, they have a sinless life, mga kapatid. Kaya ang goal natin, sang-ayon kay Apostol Pedro, dapat bago magwakas ang sanlibutan ito, dapat tayo ay mamuhay ng walang dungis at walang kapintasan. Hindi natin pwedeng gawin yan kung sa sarili lang natin. Pastor Bal, never. Kundi kailangan po natin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And that's the reason why kailangan po nating maranasan yung huling ulan na siyang magpapatibay sa atin, mga kapatid. Pero hindi po magiging makapangyarihan ang banal na Espiritu sa buhay natin kung ito ay tatanggihan natin at ang buhay natin ay hindi magiging sang-ayon. Saan po? Sa likas ng ating Panginoon. Kaya ganito po ang payo ng lingkod ng Panginoon na si Propeta Ellen G. White sa Selected Messages, Volume 1, page 67. Kailangang dalisayin ng bayan ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa pagtalima
sa katotohanan at mahandang tumayong walang dungis sa harapan niya sa kanyang pagdating, mga kapatid. Kaya dito pinapakita sa atin na tayo ang ating kaligtasan lang, mga kapatid, ay walang iba kundi ang pananampalataya. Pero, mga kapatid, hindi rin tayo makakarating sa langit nang hindi tayo masusumpungan ng mabubuting gawa. Tandaan natin yan, mga kapatid. Dahil ang pagpunta natin sa langit nakabase sa ating ginagawa, sabi ng Panginoon. Ang gantimpalang ibibigay ng Panginoon sa atin, nakabase sa ating ginagawa. Pero ang magliligtas sa atin ay ang ating pananampalataya. Kaya sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Mga kapatid, walang silbi ang pananampalataya. Kaya kahit sabihin mong naligtas ka sa pananampalataya, pero hindi ka natutong sumunod sa lahat ng gusto ng Panginoon, at hindi ka nakapamuhay ng isang buhay na walang dungis sa harap niya, sa kanyang pagdating, hindi ka rin makakarating doon sa langit. Walang dungis. At yun ay pwedeng mangyari sa atin, mga kapatid. Ngayon, ano ang inaasahan ng Diyos sa kalagayan ng kanyang bayan pagdating niya, mga kapatid? Ang sabi po sa Efeso 5:27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati at walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. You see, mga kapatid, every time, laging sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay kinakailangang mabuhay ng walang kapintasan. Hindi lang tayo, kundi maging ang kanyang iglesia. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung i-reform natin ng iglesia, ito po ay nagsisimula sa mga taong nasa iglesia. Hindi natin makikita ang reformation, ang revival and reformation sa ating iglesia kung tayo mismo sa buhay natin, hindi ito makikita. Kailangan po itong makita sa atin, sa ating personal na buhay, mga kapatid. Kasi inihahalin tulad po ng banal na kasulatan sa iglesia, bilang ito po ang kasintahang babae na pakakasalan ng kasintahang lalaki doon sa, doon sa talinghaga ng 10 dalaga, mga kapatid. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin ang bagay na ito. Ang Panginoon ay handang-handa na, mga kapatid. Subalit, ang kanyang nobya na kanyang iglesia ay hindi seryoso sa paghahanda at isuot ang maputing damit na siyang katuwiran ng ating Panginoon, sakdal na katuwiran ng ating Panginoong Yesus. Alam po ba ninyo, ang sabi sa Christ Object Lesson, mga kapatid, page 69, matamang naghihintay si Kristo na may matinding pananabik na mahayag ang kanyang sarili sa kanyang iglesia. Take note of that, mga kapatid. Alam niyo yung salitang sabik? Yung gustong-gusto na niya, miss na niya. Sabi sa atin ng Spirit of Prophecy, miss na ng Panginoon ang mga taong gusto niyang dalhin sa langit na kanyang mga anak. Sabik na siya. Mga kapatid, merong matinding pananabik na mahayag ang kanyang sarili sa kanyang iglesia. Yung kanyang karakter ay gusto ng Panginoon na makita sa kanyang iglesia at higit sa lahat sa mga taong nasa loob ng iglesia, mga kapatid. Ano pa? Kapag ang likas ni Kristo ay lubusan ng nahayag sa kanyang bayan, kung magkagayoy babalik na siya upang kunin sila bilang sariling kanya. Naalala niyo yung pinag-aralan natin nung Miyerkules? Hindi nais ng Diyos na tayo ay magtagal sa lupang ito. Sabi ng Spirit of Prophecy, kung tayo lang ay natutong maging masunurin at maging tapat sa Kanya mula't mula pa, ang sabi po sa atin, dapat naandun na po tayo ngayon sa langit. Naglalakad na sana tayo doon sa gintong daanan at namamasyal na sana tayo, mga kapatid, doon sa ilog ng buhay. Kaya ito ay isang napakalaking challenge sa atin.
na merong hinihintay ang Panginoon sa ating mga buhay na ayusin natin. At yan ay walang iba kundi ang pagsasaatin ng likas ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang sakdal na katuwiran. Mga kapatid, yun ang kailangan nating ibihis sa sarili natin kasi kung wala yun, ay hindi po titignan ng Diyos Ama ang bawat isa sa atin na na banal at walang kapintasan. So ito pa lang dahilan kung bakit siya nagtatagal, mga kapatid. Tayo lang ang kanyang hinihintay dahil nais niyang tayo muna, mga kapatid, ang makahanda, lubos na handa, bago tayo sumalubong sa kanya, mga kapatid. Sapagkat, kung hindi tayo, ay masusupok tayo ng kanyang kalwalhatian at di niya nais, mga kapatid, na tayo ay mapahamak. Kaya, bakit ba tayo naririto? Bakit sa dakilang karunungan ng Diyos ay inilagay niya tayo dito sa lupa? Bakit hanggang ngayon binibigyan niya tayo ng buhay? Upang tayo ay mabuhay ng ilang taon na puno ng pagsubok at pasanin sa buhay. Ano kaya ang objective? Ano kaya ang layunin ng Diyos para sa atin kung bakit niya tayo pinagkakaroon ng buhay araw-araw? Marami na po sa ating mga kapatid ang namayapa na, nauna na po sila sa atin. At ngayon ay naghihintay na lang sila ng pagdating ng Panginoon. Pero tayo hanggang ngayon, binibigyan pa tayo ng Diyos ng buhay. Hindi ba natin na itanong yan sa sarili natin, mga kapatid, in our personal life? Bakit? Bakit hanggang ngayon tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos ng buhay? Ang sagot, mga kapatid, ay ito. Testimonies Volume 3, page 528. Naririto tayo, mga kapatid, para bumuo ng likas na para saan? Para sa langit. Yun pala. Ang sabi sa atin, mga kapatid, kailangan makabuo tayo ng likas na hiwalay sa kasalanan. Mga likas na napaging matuwid sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ito pala, mga kapatid, ang pakay ng Diyos. Kung bakit binigyan niya tayo ng ilang taon pa para mabuhay sa lupang ito. Ibig sabihin, itong buhay na tinatanggap natin is a chance, opportunity, pagkakataon, na na ayusin natin ang ating mga buhay sa lupang ito para bigyan tayo ng pagkakataong pumili kung saan natin gustong gugulin ang walang hanggan. Sa buhay ba o sa walang hanggang kamatayan, mga kapatid? Kung nais po natin ang buhay ay pipiliin natin, mga kapatid, kailangan po na ang buhay natin ay masumpungan ng isang buhay na may kabanalan. Mga kapatid. Kaya kung ano man yung mga bagay na hindi nararapat sa atin na gawin dito sa lupang ito, mga kapatid, wag na po nating gawin. No? Lumuhod tayo sa Panginoon at idalangin natin sa Panginoon yung bagay na alam nating mali, ay wag na natin pong magawa. Kundi bagkus simulan na po natin ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ang buhay natin ay magkaroon ng isang banal na buhay na hiwalay sa kasalanan. Why? Kasi ito ang dahilan kung bakit binibigyan tayo ng Diyos ng buhay. Ngayon, kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid, sayang po yung buhay na binibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo nilagay ng Panginoon dito para maghanap buhay lang. Hindi rin naman tayo nilagay ng Panginoon dito para tayo'y mabuhay lang ng gusto natin. Mga kapatid, kundi inilagay tayo ng Panginoon dito, hindi lang para tayo ay mabuhay sa pansarili natin, kundi higit sa lahat, inilagay tayo ng Diyos dito at patuloy na pinagkakaroon ng buhay, pinagkakalooban ng buhay para tayo, mga kapatid, ay maisaayos natin yung ating mga buhay. Ako, mga kapatid, every time, every day in my life, pagdilat ng mata ko, mga kapatid, kahit hindi pa nga ako nakakabangon, ang lagi kong dalangin sa Panginoon, Panginoon, sana sa buong maghapong ito, hindi po ako makagawa ng kasalanan sa inyo. Lagi kong itinatalaga yung sarili ko, kasi alam nyo, mga kapatid, di natin hawak ang buhay natin .
We don't know kung kailan tayo magkakaroon ng close of probation sa buhay natin, na tayo ay mawawala ng buhay. Hindi natin alam yan, mga kapatid. Kaya every time, every day, kailangan po nating italaga yung sarili natin sa Kanya. Kasi mga kapatid, baka mamaya dumating sa atin yung isang bagay na hindi natin inaasahan. Dumating sa atin ang kamatayan, mga kapatid. Huwag naman po sanang mangyari. Ay, nakahanda tayo. Bakit? Kasi sabi sa atin ng Spirit of Prophecy, ang kamatayan ay hindi makapagbabago ng ating mga likas, mga kapatid. Kundi, kung anong klase ng tao ka nung ikaw ay namatay, mga kapatid, lalo na kung hindi mo na italaga yung sarili mo sa kamay ng Panginoon, gigising ka sa pagdating ng Panginoon. Hindi siguro sa pangalawang pagkakataong bibigyan ka ng buhay na walang hanggang, kundi ikaw ay dadalhin sa kapahamakan. Dahil sabi nga sa atin kanina, kung anong magiging buhay natin, ito ang magtatakda kung saan tayo pupunta. Kung sa langit ba tayo, o dito tayo sa impyerno, dito sa lupang ito na kasamang susunugin ng Panginoon. Hindi natin alam. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na maging seryoso tayo sa bagay na ito. Dahil nakakalungkot isipin na marami sa atin, mga kapatid, ang hanggang ngayon ay tulog pa rin sa kanilang pananampalataya. Yung iba sa atin, mga kapatid, yung iba sa ating mga church member, matagal nang mananampalataya, pero hanggang ngayon, tulog pa rin, mga kapatid. Imagine, kung lahat lamang na mga kapatid ay talagang magiging seryoso, para bang yung buhay na alam nila na bukas darating na ang Panginoon. Sa tingin nyo, kung alam ninyong bukas na ang dating ng Panginoon, anong gagawin nyo? Ha? Mga kapatid? Halimbawa, may nagsabi sa ating propeta, bukas, October 22, o kaya October 22, 2025, darating na ang Panginoon. Mula sa araw na to hanggang sa October 22, anong gagawin nyo? Anong gagawin natin, mga kapatid? Ako siguro, baka aayusin ko na ayos yung buhay ko, di ba? Yung mga pinagkasalanan ko, pupuntahan ko na. Yung mga inutangan ko, babayaran ko na. Di ba? Ganon. Ganon ang magiging isipan natin, mga kapatid. Pero, sa ngayon, mga kapatid, yun ang dapat na maging, attitude natin. Ganon ang dapat na maging kaisipan natin. Why? Hindi ko sinasabi na dahil darating ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, dahil hindi natin alam kung kailan magwawakas ang buhay natin. Kaya dapat araw-araw ang buhay natin para bang yung kinabukasan ay pinakahuling bukas na natin. Parang ganon, mga kapatid. Lalo na pagdating sa ating spiritual na buhay, mga kapatid, at paglilingkod natin sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot, there are so many church members who continue sleeping, mga kapatid. Kasi alam nyo kung bakit ko nasabi yon? Dahil kung tayo lang lahat ng mga kapatid ay seryoso sa kanilang spiritual na buhay at paglilingkod at pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang tayo ganito karami ngayon eh. Do you think that's right? Di ba, mga kapatid, no? Hindi lang tayo ganito karami ngayon. Miyerkules, Biyernes, na alam nating lahat na ito yung panahon ng pagsamba, especially yung araw ng Sabat. You know, mga kapatid, siguro kung tayo ay seryoso, lagi nating kasasabikan na dapat nasa loob tayo ng simbahan sa panahon ng pagsamba. Amen? Yes. Kasi nasa huling araw na tayo, mga kapatid. Pero sa nakikita natin, ako sa nakikita ko, mga kapatid, in my 25 years in the ministry, marami pa rin sa atin ang hindi seryoso. Dahil alam nyo rin, mga kapatid, isang katibayan ko pa, dahil kung ang lahat ng mga miyembro ng iglesia ay magiging seryoso, matagal na po nating natapos ang gawain ng Panginoon. Lalo na ang paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. Because that is the last sign
na darating ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, at inyong ipangangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. And then the end come. At ang katapusan ay darating, mga kapatid. Kaya, totoo ang sinasabi po sa atin. Ano pa ang sabi sa atin? Sa dami ng tao sa lupa at sa dami ng mga nagpapanggap na anak ng Diyos, paano malalaman ng Diyos kung sino ang magiging tagapagmana niya sa kanyang kaharian at makasama niya sa walang hanggan? Ito po ang sabi sa Review and Herald. Ang mga likas na nabuo natin dito ang siyang magpapasya ng ating walang hanggang paroroonan. Tayo pala mga kapatid ang pipili kung ano ang nabuo nating likas, ay yon ang magpapasya kung saan tayo. Kung makalangit ang ating likas, di sa langit tayo pupunta. Kung tayo naman mga kapatid ay makasanlibutan, at mas malaki ang oras natin sa mga bagay na nasa sanlibutang ito, mga kapatid, di doon tayo sa mga susunugin ng Panginoon. Sang-ayon sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Anong sabi sa atin ng Biblia? Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon ang anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Mga kapatid, sabi po sa atin ng Biblia, sino man nakarumal-dumal o marumi ang buhay ay hindi malinis o dalisay ay hindi papayagan ng Diyos, mga kapatid, na pumasok sa langit. Kaya napaka-importante ng character building. Mga kapatid, importante yung ating pag-uugali pagdating sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Importante yun. Kasi yun din ang magtatakda sa atin na magsasabi sa atin kung ang pananampalataya natin sa ating Panginoon ay totoo. Messages to young people. Page 105, anong sabi sa atin ng Spirit of Prophecy? Kung papasok man tayo sa kaharian ng Diyos, ay kailangang papasok tayo na may sakdal na mga likas, na walang bahid o kulubot o anumang gayong bagay. At ang sabi pa sa atin, mga kapatid, ang isang kasiraan na pinalago sa halip na pinagtagumpayan ay magiging disakdal ang isang tao at isasara sa kanya ang pintuan ng banal na syudad. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng tao ay papasok sa kaharian ng Diyos. Katulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang Miyerkules, hindi lahat ng tao ay kinamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi lahat ng tao ay maliligtas, kundi yaon lamang sasampalataya sa Kanya at susunod ng may katapatan sa Kanya at ang Kanyang karakter ay makikita at mahahayag sa buhay ng mga taong tatanggap sa Kanya. Doon, magkakaroon ng halaga. Magkakaroon ng halaga ang buhay natin sa lupang ito, mga kapatid, at nakakasiguro tayo na tayo ay makakarating sa langit. Mga kapatid, ang sabi ni Santiago, ay ang nagkasala sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Hindi po pwede sa Diyos, mga kapatid, yung 99% ng ating pagtatapat at pananampalataya at pagsunod. Ang nais po ng Panginoon ay 100%. Either na ikaw ay maging sakdal o ikaw ay makasalanan. Kung aayusin niya tayo, mga kapatid, hindi siya papayag na hindi tayo kumpleto. Kailangan bababa ang kanyang uri, mga kapatid, kapag tayo ay hindi natin naranasan ang paglilinis ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang langit ay napakaganda, malinis, dalisay, payapa, at puno ng kasiyahan. Ano kaya ang isang dahilan nito, mga kapatid? Sabi sa atin, mga kapatid, sa Review and Herald, walang dadalhin sa langit na ang kanilang puso ay puno ng basura ng sanlibutan
Ang bawat kasiraan daw po ng ating mga likas na moral ay dapat munang maisaayos, mga kapatid. Ang bawat mantsa ay dapat munang maalis ng naglilinis na dugo ni Kristo at lahat ng hindi maganda at di kaaya-ayang mga likas ng pag-uugali ay dapat po na ito ay mapagtagumpayan natin. Napansin po ba ninyo, dapat malinis ng likas ng dugo ni Kristo. At ang masasamang ugali natin ay ating dapat mapagtagumpayan. Mga kapatid, bukas magsasantase na tayo. Muli na naman po nating aalalahanin ang pagbuhos ng dugo ng Panginoon at pag-alay ng kanyang katawan para sa ating kaligtasan. At sana mga kapatid, ito ang maging dahilan. Tayo ay magkaroon ng isang malinis na karakter na katulad ng karakter ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit naririto tayo sa lupa, mga kapatid. Kailangan munang maisaayos natin ang dapat nating isaayos sa ating mga kabuhayan. Para dumating man ang maraming trouble, maraming kabagabagan, maraming pagsubok ng ating pananampalataya, mga kapatid, tayo po ay tatayong matatag ng walang kapintasan sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao, na tayo po ay handang sumalubong sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya idalangin po natin ang bawat isa. This is the time for us to pray together. Magdalanginan tayo sa isa't isa, mga kapatid. Dahil ang mundong ginagalawan natin, mga kapatid, ay hindi na po paganda ng paganda. Kundi ang mundong ginagalawan natin, mga kapatid, ay patungo na sa pagkawasak. At habang tayo naghihintay na mangyari yan, mga kapatid, dapat naman ay inaayos natin ang ating mga sarili, ang ating mga karakter. Manalangin tayo sa banal na Espiritu na huwag tayong iiwan. Lagi tayong sasamahan araw-araw. Para yung mga bagay na gusto nating ayusin sa buhay natin, mga kapatid, ay maayos po natin. At sa pagdating ng Panginoon ay maging handa tayo sa pagsalubong natin sa Kanya. Magandang gabi po and happy Sabbath po sa ating lahat. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ng When He Cometh. When He cometh to make up His jewels, all His jewels, precious jewels,
Mapagpala po naming Ama, maraming salamat po sa inyong muling paalala sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Salamat po na patuloy niyong ipinapaunawa sa amin ang kahalagahan ng aming buhay, na ito po ay magamit namin sa tamang paraan na walang iba kundi ang aming lubos na paghahanda ng aming mga sarili sa inyong malapit ng pagdating. Nawa, Panginoon, tulungan kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat araw ng aming buhay upang ang bawat isa sa amin ay inyong masumpungan na karapat-dapat sa tahanang inihahanda nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ipatawad po ninyo ang aming mga kasalanan at ang inyo po nawang bendisyon at pag-iingat ay amin pong muling mararanasan sa aming pag-uwi ngayong gabi. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.